Nakita natin sa episode 8 kung paano nilampaso ni Kafka si Kaiju number 9 at nakalaban rin niya dito si Vice Captain Hoshina dahil akala nito na siya ang nagtangka sa buhay ng mga officers niya. Sa pagtatapos ng episode na ito ay nagawa ding makatakas ni Kafka. Simulan na agad natin ang episode 9. Makikita na ibinalita ang bagong tuklas na Kaiju at ito nga si Kaiju number 9. At sa kasalukuyan ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Pero sinisikap ng Defense Force na tukuyin ang kinaroroonan nito at kung may kaugnayan ba siya kay Kaiju number 8. Nagising dito si Ichikawa. Siya pala ay nasa ospital at narito sina Kafka at Kikoru. Binati siya ni Kafka na sa wakas ay gising na siya. Pinilit magsalita ni Ichikawa, wika nito na masaya siya at ligtas si Kafka. Kinarate chop siya nito sa noo dahil siya dapat ang magsasabi nun. Pero nagpapasalamat pa din si Ichikawa dahil hindi lang siya ang iniligtas nito, pati na rin si Furuhashi. Pero hindi alam ni Ichikawa na narito rin pala si Furuhashi. Kaya tinanong nito kung bakit siya nagpapasalamat kay Kafka. Dahil alam niya na ang nagligtas sa kanila ay si Kaiju number 8. Agad na nagpaliwanag si Kikoru na ang pinagpapasalamat ni Ichikawa ay ang pagkakadiskubre ni Kafka sa reproductive organ ng mga Yojo dahil kung hindi ay mas marami ang masasaktan. Nakumbinsi naman ito at nagpasalamat din kay Kafka. Pero napapaisip pa rin siya kung bakit sila iniligtas ng isang Kaiju. Kahit na ito ay isang Kaiju, hindi niya maiwasan na humanga dahil sobra nitong lakas at nagawang maalis ang ulo ng Kaiju number 8 sa isang suntok lang. Dagdag pa nito na sana nakita din iyon ni Kafka at Kikoru. Napansin ni Furuhashi na parang kinikilig si Kafka dahil dito binigyan siya ng isa sa taglira ni Kikoru. Dagdag pa nito na ganito talaga ang normal na mukha ni Kafka. Napabuntong hininga na lang si Ichikawa. Maswerte sila dahil madali mapaniwala si Furuhashi. Pagkatapos nito ay tumawag si Kikoru sa mga kasamahan nila dahil lalabas na ng ospital sila Ichikawa sa loob ng 2 linggo. Wika ni Haruchi na itutuloy na nila ang kanilang pinagplanuhan. Ito pala ay isang welcome back party. Masaya silang binati ng mga kabatch nila. Ito pala ay party para sa una nilang successful mission. Biglang bumukas ang pintuan at makikita ang mga seryosong waiter at chef. Naglabas ang mga ito ng mamahaling mga pagkain at kasama nga dito ang A6 grade Japanese Black Wagyu beef. Ang Wagyu beef ang pinakamahal na beef sa lahat at ang A5 grade ang pinakamataas. Nagkakahalaga ito ng 25,000 per kilo depende sa parte nito. Kaya paano na lang kung A6 grade pa? Pero mas tataas pa ito dahil isa-serve ito sa isang restaurant. Nanginginig na tinanong ni Kafka si Haruchi kung anong nangyayari. Paliwanag nito na hindi din siya sigurado kaya ang in-order na lang niya ay ang course na katamtaman lang ang presyo. Dagdag pa ng chef na kahihiyan para bigyan nila sila ng walang kwentang dinner dahil ang kanilang Master Izumo mismo ang nag-organisa ng salo-salong ito. Tinanong ni Kafka si Kikoru kung anong problema ni Haruchi pero nagtaka ito at tinitigan lang siya. Wika ni Kikoru na si Haruchi ang tagapagmana ng Izumo Tech, ang pinakamalaking anti-kaiju weapon manufacturer sa buong Japan. Labis itong gumulat kay Kafka dahil ang kumpanya nila ang gumagawa ng Defense Force suits. Sang-ayon naman dito si Kikoru na ang yaman nila ay baliwala kumpara kila Haruchi. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Dito na nga sila binati ng Vice Captain sa kanilang matagumpay na first mission. Minsan lang magkakaroon ng off-duty ang lahat ng sabay-sabay, kaya siguraduhin nilang mag-e-enjoy sila. At makikita naman ito sa kanilang mga mukha. Wika ni Ichikawa na hindi pa niya nakita ang lahat ng ganto kasaya. Magpapasalamat sana ito sa Vice Captain, ngunit pinatigil siya nito dahil ang totoong kasiyahan ay ngayon palang magsisimula. Biglang sumigaw si Kikoru at sinabing wala pang napapatunayan si Furuhashi at mula po nung training nila ay puro pasikat lang ang ginagawa niya. Labis naman itong ikinagalit ni Furuhashi. Umiinit na din ang sagutan nila Haruchi at Aoi. Nababahala na dito si Ichikawa. Galit na kinumpronta ni Kafka si Haruchi dahil bakit sobrang hina
ng mga ginagawa nilang suits. Wala pa siyang napapatay kahit na isang kaiju. Hindi na alam ni Ichikawa ang gagawin. Pero napansin niya na ang pinag-uusapan ng lahat ay tungkol sa misyon. Natutuwa siya na ang lahat ay gusto na mas lumakas. Nagkaroon ng pagtatalo si Kafka at Aoi. Gusto niyang irespeto siya nito. Ngunit ang nirerespeto lang ni Aoi ay ang mas malakas sa kanya. Hinamon siya ni Kafka ng punong braso na agad niya ding ikinatalo. Nagsimula na dito mag-away ang iba pa. Tawang-tawa ang vice captain sa nakikita niya. Dagdag pa ni Okonogi na tradisyon na ito kada taon. Dito na kinuha ng vice captain ang atensyon nilang lahat. Wika nito na oras na para sabihin ang isang announcement. Tinawag nito si Kafka. Ang pagkakadiskubre niya sa kahinaan ng mga kaiju ay malaki ang naging tulong sa buong operasyon at napigilan ang mas malaking pagkasira. Kaya siya ay mapopromote bilang General Officer. Binati siya nito dahil ngayon ay ganap na siyang 3rd Division Officer. Labis itong ikinatuwa ng lahat. Narito si Captain Mina Ashiro at binati niya si Kafka na mula sa kadet, siya ay isa ng Defense Force Officer. Nangako itong makikipaglaban sa abot ng kanyang makakaya. Dito na nga din nagpaalam si Kafka. Payo ni Mina na huwag tumalon sa saya si Kafka dahil malayo pa siya para makipaglaban sa kanyang tabi. Labis itong ikinatuwa ni Kafka na malaman na naaalala pa rin pala ni Mina ang kanilang pangako. Sa tuwa, nasabi niya ang kanyang naiisip na manood lang si Mina. Napangiti ito, sabay sabi na mag-push up siya ng 50 dahil mali ang pagtawag niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Kafka na nangyari na naman ito. Bago umalis, paliwanag ni Mina na dahil sa insidente na kinasasangkutan ni Kaiju number 8 at Kaiju number 9 ay kailangan niyang pumunta ng headquarters. Kaya si Vice Captain Hoshina muna ang in charge sa lahat. Dagdag pa nito na para sa kaalaman ni Kafka na si Vice Captain Hoshina din ang nagpursigi para ma-promote siya bilang General Officer. Labis niya itong ikinagulat. Payo ni Captain Ashiro na nagtitiwala sa kanya ang Vice Captain, kaya wag niya itong bibiguin. Makikita dito, nakakatapos lang ni Kafka na mag-research at naisipan niya na magpahinga na dahil baka dumating na naman ang Vice Captain. Paglabas niya, napansin ni Kafka na bukas ang ilaw sa training room. Akala niya ay may nakaiwan nito, pero laking gulat niya na ang nagsasanay pala dito ay ang Vice Captain. Nagpamalas ito ng matinding galing. At naalala pa nga ni Kafka ang mga galaw na ito. Pero napagtanto niya na hindi lang ito basta training. Inuulit nito ang naging laban niya kay Kaiju number 8. Napabagsak na lang dito si Kafka dahilan para mapansin siya ng Vice Captain. Tinanong nito kung bakit nagpa-practice siya sa gantong oras. Sagot ng Vice Captain na para sa susunod na makita niya si Kaiju number 8 ay siguradong mapapatay na niya iyon. Naiinis ang Vice Captain dahil pumalpak siya. Nagdahan-dahan siya sa simula. Dapat ibinuhos na niya agad ang kanyang lakas para tapusin si Kaiju number 8. Sabay itinutok nito ang espada sa puso ni Kafka. Kung ang ginamit niya ay ang number 6 ay paniguradong napino niya ang core ni Kaiju number 8. Nababahala siya dahil maaaring ganon din kalakas si Kaiju number 9 at hindi sila kayang talunin ng mga ordinaryong officers, kaya kailangan niyang talunin ang mga iyon. Namamangha si Kafka dahil hindi lang gusto ng Vice Captain na protektahan ang mga mamamayan, ganon din ang mga officers. Sumaludo dito si Kafka dahil naniniwala ang Vice Captain sa kanya. Gagawin niya ang lahat para magbigay ng importanteng tulong sa Defense Force. Ikinagalit ito ng Vice Captain at huwag siya mayabang dahil hindi siya maniniwala sa taong may 1% lang na combat power. Pero kahit papaano ay naniniwala siya ng 1% sa kanya. Dito na nga nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, subalit makikita na may humanoid kaiju na nakasakay sa lumilipad na kaiju. Makikita dito na nag-iisip ang Vice Captain dahil si Kaiju number 8 ay parang isang tao at si Kaiju number 9 naman ay nagpapagala-gala at nagsasalita na parang isang tao. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga kaiju na ito. Samantala si Kafka ay nakatambay sa rooftop at inaalala niya na ang Vice Captain ay naniniwala sa kanya. Sinampal niya ang sarili at sinabi na hindi niya siya bibiguin.
Dito na din niya naisipan na matulog, pero sa hindi malamang dahilan, may mga bagay na rumaragasa galing sa itaas. Makikita na parang ang mga ito ay nagbabagsakang bulalakaw. Napayanig ang paligid nang bumagsak ang mga ito. Nagising din ang mga officers sa lakas ng impact nito. Nagmamadaling kinontak ni Vice Captain Hoshina ang mga officers sa operation room. Paliwanag ni Okonogi na may ilang dosen ng kaiju ang dumating sa kanilang base grounds. At ang bawat isa dito ay may estimated fortitude level 6.4. Ang mga ito ay Honju class threat at nagbubuga ang mga ito ng apoy. Matinding pinsala na ang tinamo ng kanilang base. Madaling nagbigay ng order ang Vice Captain na ang lahat ng personnel ay maghanda para lumaban. Samantala, kitang-kita ni Kafka ang lahat ng nangyayari. Ang base ay parang dagat ng apoy. Napag-alaman niya na ang mga ito ay Wyvern type kaiju. Naguguluhan siya dahil malabo itong mangyari. Agad na kinontak ni Kafka ang Vice Captain para ipagbigay alam ang nalaman niya. Wika nito na mayroon lang 10 Wyvern attack na nangyayari sa loob ng isang taon, pero lahat sila ay may isang pagkakapareho. Umaatake sila ng mag-isa, kaya kung ang magpapakita ay isang buong grupo o pack, ang ibig sabihin nun ay may napakalakas na leader na nagpapasunod sa mga ito. May namataan ang Vice Captain na humanoid kaiju. Wika nito na nakita na niya ang kanyang target. Nagpaalam na si Vice Captain Hoshina kay Kafka dahil kailangan na niya na magtrabaho. At dito na nagtatapos ang episode 9 ng Kaiju number 8. Don't forget to like and subscribe guys. Panoorin nyo na din ang episode 10 sa channel natin. Ingat guys!